Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Virgo with the earth elements. Lola Baby, nagpapakilala. So, pakisulat lang po, every Saturday po ang inyong tinatawag na forecast reading. Okay, yan. So, ngayong Saturday, March 7 to March 14. Yan ha? Okay. Once a week po. Salamat. So, let's see the energy surrounding you. Okay. Narito ang tinatawag na, okay, the moon, okay, yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na meron ditong disease na nangangailangan ng medical attention, di ba? Yan. Kayo ba ito or someone in your family, di ba? O ito yung tinatawag na profession nyo. Maybe you're a doctor, maybe you're a nurse, di ba? Sino itong nangangailangan ng kagalingan, ng gamot, ng tinatawag medical attention, di ba? Commerce. So, naririto ang tinatawag na your profession, di ba? Yan, maaring negosyante kayo, di ba? So, nakikita very, very balanced. There is win, there is gains, okay? Yan. So, narito yung tinatawag pabago-bago, di ba? Yan, pabago-bago ng kanilang nais, di ba? It's like sabihin na natin, parang gusto kong kumain ng tinapa, di ba? Kumbaga dito, ay, teka muna, bibili na lang ako ng Jollibee, di ba? Pabago-bago ng kanyang damdamin, pabago-bago ng kanyang gusto, kung ano ang kanyang naisin, di ba? Maaaring ito tinatawag na lalabas ako mamaya kasama ang aking mga friends. Pero kumbaga dito makikita mo, teka muna, mag-stay na lang ako sa bahay. Mag-aano na lang ako, matutulog. Diba? So, ano ito? Support. Okay? Meron dito nangangailangan ng suporta, tulong. Diba? Maaaring financial o maaaring spiritual. Diba? Or kung ano man ito, di ba? Yan, may mga nangangailangan. Ikaw ba nangangailangan? Family mo, siblings mo, mga kasama mo sa trabaho, mga kaibigan mo, kailangan nila na suporta. Baka mga anak mo, asawa, kung sino man yan. Ha? Okay. So, meron dito tinatawag autocracy. Ayaw bumaba. Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na masyado siyang mataas. Okay? Masyado ang tingin niya sa sarili niya kala mo kung sino, 'di ba? Siguro ang tingin niya sa sarili niya siya is Don, si Don Juan Pacundo, 'di ba? Maari ang tingin niya sa sarili niya siya is somebody na hindi basta-basta wag mong it's like wag mo akong hahawakan ha, diyan ka lang, 'di ba? Yan oh. Kung sino yan ha? Ibig sabihin nito kasama nyo, nakasurround sa inyo, pwedeng magulang mo, tatay, nanay mo, pwedeng asawa mo, di ba? Pwedeng boss mo, pwedeng isa sa kaibigan mo, di ba? Pwedeng isa sa mga katrabaho mo, kala mo kung sino, di ba? May pagka-atribida, kala mo napakagaling niya, di ba? Yan. O maaaring ikaw din yan, di ba? Yan. Kumbaga dito, huwag mong papalyahin yung kanyang sinasabi, ang kanyang iniisip, ang kanyang ginagawa. Diba? Huwag mong kokontrahin. So, let's see other energies para sa mga Virgo. Narito ang tinatawag, the Six of Hearts. Yan ha. So, ano itong the Six of Hearts na ito, yung tinatawag na nag-iisa lang siya. Diba? Malamig. Okay? Yan. Malamig ang kanyang mundo, malamig ang kanyang bahay, malamig halimbawa sabihin na natin sa trabaho, 'di ba? It's like siguro hindi niya kasundo ang mga kolegas, 'di ba? Maaring dito hindi rin niya kasundo ang mga friends niya, 'di ba? Maaring ito sabihin na natin absent, may absences, may mga taong absence, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito walang aktibidades. It's like siguro nasa loob lang siya ng bahay, 'di ba? Hindi mo siya nakikita lagi sa labas, di ba? So, naririto ang tinatawag, at home siya, di ba? Yan. Okay? So, meron itong number 31, okay? So, ibig sabihin ito yung tinatawag, ine-enjoy naman niya, okay? Ine-enjoy niya yung kanyang buhay, yung kanyang trabaho, di ba?
kumbaga dito yung tinatawag very flexible, di ba? It's like kung kailan siya gustong gumising, di ba? Yan. Maaring sa bahay din lang siya nagtatrabaho, online, di ba? Or sabihin na natin baka naman sabihin natin donya nga siya, di ba? Maaring donya siya, di ba? Yung tinatawag na meron siya mga dama de noche. Tinatawag silbihan mo nga ako din di ba? Yan. Wala siyang problema, okay? So naririto ang tinatawag na may number, ito diamonds, okay? May number 31. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na, yan, kung ito'y sa kanyang commerce and trade, kung halimbawa sabihin natin may negosyo siya, yan. Ibig sabihin nito, tinatawag walang lugi. Okay? Walang lugi. Okay? Yan. So, kasi naman ito, it's like tinatawag in command. Okay? Maaring sabihin na natin general siya, di ba? General ng army, di ba? It's like tinatawag my way or the highway, 'di ba? May command 'yan ha. It's like hinihintay yung order niya, 'di ba? Iniintay lang nila yung kanyang tinatawag na order, 'di ba? Utos, 'yan ha. Maybe this is a judge, 'di ba? Maybe this is a tinatawag pinakamataas sa ano tawag dito halimbawa sa church, 'di ba? Cardinal, a bishop, a pope, 'di ba? Yan. Kung ito naman sa negosyo, ibig sabihin nito yung tinatawag na nagkakaroon ng tinatawag na asenso, okay? Gumaganda ang takbo ng negosyo, okay? Yan. Maganda. So, it's like ito yung tinatawag napaka mapagbigay. Okay? Yan. Itong taong ito is napaka mapagbigay. Yan ha. Mapagbigay ng kanyang oras o kaya yung tinatawag ay mahilig siya magregalo. Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito narito siya. Ha? Or sabihin na natin namimiss niya. Okay? Yung tinatawag na someone na maybe from the past, lagi siya nakaka-receive ng regalo. Diba? Yan. Kung dito, maaring dito, no? Yan. Pwede rin. Okay? Ibig sabihin ito yung tinatawag na gusto niya ng someone na maghahawak sa kanya, yayakap sa kanya, magpapamper sa kanya. Diba? It's like Santa Claus. Kailan lalabas si Santa Claus? Para bigyan ako regalo. Diba? Para lumigaya naman ako. Yan ha. So meron ditong tinatawag na funeral, 'di ba? It's like lilibing, merong ililibing. Yan ha. So anong ibig sabihin nito? Tinatawag na maaring mamamatay ito sa, halimbawa sabihin natin may disease, 'di ba? Baka na terminal na ang sakit niya. Okay? Baka kayo is pupunta, baka ayan isa sa kamag-anak ninyo o kaibigan nyo o kasama sa trabaho, 'di ba? So you are invited. May paghahanda, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, tapos na ang kanyang tinatawag na role sa mundo. Tapos na ang kanyang pagganap, di ba? Let's say, baka ito'y ama, di ba? Tapos na. Yan ha. Mamamahinga na siya. Okay? Either ito'y sunset or rising sun, di ba? Sunrise, okay? So, ibig sabihin ito tinatawag naganap na. Maybe ito yung tinatawag ililipat na ang legacy. Kung sino man maaaring sa anak, sa kapamilya, di ba? So, naririto maaari ito'y husband or a wife, di ba? Yan. Or, ibig sabihin ito yung tinatawag na malilimutan na siya. Aalis na siya sa mundo. Okay? So, naririto ang tinatawag na house, a big house, there is a peacock, di ba? Okay. So, how the world see you? Kasi narito siya. It's like tinatawag public, di ba? Outside. Di nga? So, meron itong tinatawag na the four of number 4, di ba? So, ibig sabihin ito yung tinatawag pagkalaki-laki ng bahay. Di ba? Meron siyang hayop sa labas. May mga flowers. Maybe this is your dream house. Di ba? Yan. Yan. Okay? Maaring sabihin na nating very, very private. Ayaw nyo ng lagi nakasara ang bahay. Di ba? Pwedeng ang bahay is malaki. Pero
lagi nakasara, di ba? Maaring nag-iisa lang siya, di ba? Or sabihin natin lagi lang siya nasa loob ng bahay, nakabukas ang bintana, di ba? Yan. So nakikita dito, it's about their achievements, di ba? Yan. So maaaring sabihin na natin sa gabi, malamig ang bahay, di ba? It's how the world see this house, di ba? How they how they describe this house, di ba? Lagi nakasara. Maybe you're very, very private person, di ba? So, narito recontre, okay? Number 4, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na maybe babakasyon, di ba? Activities, creativities between you and your husband, between you and your partner. Creativity, sharing together, maybe horse riding, di ba? So it's about tinatawag maaring you are planning, di ba? Yan. Planning for your future, you are talking while you are riding on a horse, di ba? Yan. So maybe may alaga kayong aso, 'di ba? Yeah, you always go out with your dog, 'di ba? Maybe you're very, very fun. It's more about tinatawag na while you are on a vacation with this person, nag-uusap kayo, 'di ba? Anong pinag-uusapan nyo? About planning to build a big house, or sabihin natin mag-aalaga uli ng hayop, 'di ba? Planning a big family, 'di ba? Yan. Or having childrens, di ba? O yung tinatawag na you want to give something for a family, di ba? May mga pinag-uusapan kayo, di ba? So, let's see, okay? Your challenge, the challenge for you, okay? So, nakikita dito the 8 of Pentacles. For some of you, maybe you're an architect, di ba? For some of you, maybe tinatawag na ito ang work, the kind of work, okay? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na you are more on tinatawag na thinking, di ba? Yan. Whatever is this, meron kayong sarili nyo opisina, di ba? May sarili kayong kwarto. It's like tinatawag working place, di ba? Maybe you're an artist, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag kung ano man ito, it's like responsibilities, di ba? Kung ano itong mga nakaatang sa inyo, you have to perfect it. It's about perfection. Very, very perfectionist kayo. Ito yung tinatawag linya. Ito yung ginagawa nyo, di ba? So, you're at home, di ba? Yan siguro ang nagdadala sa iyo sa yaman, di ba? Kaya maganda ang bahay nyo. Maybe ito yung tinatawag na ipapas sa inyo kung sino man ito, 'di ba? It's like tinatawag maaring negosyo, properties, 'di ba? Ikaw magpapatuloy, 'di ba? So it's very, very challenging, 'di ba? Ito nakikita dito yung tinatawag na you are comfortable, you are happy, it suits you. It's like gusto mo ito, 'di ba? Okay, maybe yung tinatawag na at home, 'di ba? Very, very busy ka sa pagpapaganda maari ng bahay mo, 'di ba? Maari dito pine-prepare mo, 'di ba? Maybe you will receive you want to give some presents to your family, 'di ba? Okay, maybe you are drawing mo na how you will utilize, 'di ba? Let's say the grounds, okay, maari may mga lupain kayo naka yung tinatawag stagnated, kaya gusto mong i-utilize, 'di ba? Yan. So, for some of you here, kung ano man itong pinagbabalakan ninyo, di ba? Yan. Okay? So, you are, nakikita ko dito, you are building money. Okay? You are making money for your future. It's not for you, for them, di ba? For your spouses, partner, for your house, di ba? For your future, di ba? Or yung tinatawag, iniingatan mo ang yaman ng mga naiwan, yaman sa iyo ng kapamilya mo. Whatever. So, let's see the outcome, the result, di ba? So, ito yung tinatawag the 9 of Cups. Ibig sabihin nito, you are the sole proprietor. Ikaw ang magiging sole proprietor ng tinatawag properties. The sole proprietor of a house, the sole proprietors of tinatawag hacienda, di ba?
Ikaw ang sole proprietor. Yan ha. So, nakikita dito, let's see, ito ay magpapatuloy. Magpapatuloy ba ito? Yes, yan ha. But ito yung tinatawag, ikaw ang sole proprietor, ikaw ang pag-iiwanan, di ba? Yan. Pero it's a very, very, ibig sabihin, hindi madaling responsibilities. Okay? Yan. Napakahirap. Okay? At ito ay, ibig sabihin ito, nakaatang sa iyo. Yan ha. Kung ano man ito, responsibilidad na yan. Kailangan tinatawag yung maturedness, di ba? Your readiness, di ba? Are you ready? I think so. Yan, di ba? It's about your readiness, maturedness. Para ito is tinatawag, hindi mawaldas, hindi maaksaya, hindi mauwi sa wala. Di ba?